ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, June 10, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines. Bilang ng nasawi sa pagtama ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani, umakyat na sa 38. Kaligtasan ng mga pasyente at tuloy-tuloy na operasyon ng mga ospital sa Mindanao, pinatututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Senador Sherwin Gatchalian at Senador Alan Peter Cayetano naglabas ng magkaibang memo para sa work arrangement ng Senado. Mataas na kapulungan, naka-heightened alert dahil sa umano'y security threat. Reklamo ukol sa paglipat ng mahigit 60 billion pesos na PhilHealth Reserves Fund sa panahon ni dating DOF Secretary at ngayon Executive Secretary Ralph Recto ibinasura ng Ombudsman. Dating police officer na si Rafael Dumlao III na umano'y mastermind sa pagkidnap at pagpatay sa negosyanteng si G. Ekju noong 2016 na aresto na ng mga otoridad. Unemployment rate sa bansa noong Abril bumaba ayon sa PSA. Metro News, NCRPO napanatili ang zero incident streak kasunod ng pagpapatupad ng mas mahigpit na seguridad sa Metro Manila kaugnay sa balik eskwela ngayong taon. Sa ating Science and Technology News, Pilipinas maglulunsad ng isang satellite na makatutulong sa agrikultura, maritime watch at disaster response. Lifestyle News, sa luxury brand na Prada, ipinasilip ang kanilang cooling garment para sa mga astronaut ng NASA. Sa atin namang music trivia, ngayong araw nanguna sa US single chart ang awitin ni John Travolta at Olivia Newton-John na mula sa soundtrack ng pelikulang Grease. Ano ang kantang ito? Alamin. Balitang kakaiba, isang babae sa UK, inihalo ang abo ng kanyang yumaong alagang aso sa tinta ng kanyang eyeliner tattoo. Oras po natin, 6:40 ng umaga. Ako po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Umakyat na sa 38 ang bilang ng nasawi sa pagtama na magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Ayon sa Office of Civil Defense, bukod sa mga nasawi, nakapagtala rin sila ng 4 pang nawawala at 478 na nasugatan bunsod ng malakas na pagyanig. Karamihan sa mga nasawi ay nabagsakan ng mga bahagi ng gumuhong istruktura. Inihayag din ng OCD na nasa mahigit 77,000 na individual o mahigit 17,000 na pamilya ang naapektuhan ng lindol. 9 na tulay naman ang bumagsak at 19 na kalsada ang nasira sa Region 12 kung saan nagkakahalaga ng 900 million pesos ang naitalang pinsala. Hindi naman bababa sa 1,899 ang bilang ng mga bahay na nasira, kung saan 1,500 ang totally damaged. Sinabi naman ng OCD na hindi pa malinaw sa ngayon kung gaano katagal aabutin ang recovery at rehabilitation dahil sa lawak ng pinsala. 774 Balita Ngayon. Inatasan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Health at Department of Public Works and Highways o DPWH na agad suriin ang mga ospital na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasyente. Ipinagutos ng Pangulo sa DOH at DPWH ang pagtaya sa pinsala ng mga pagamutan upang malaman kung maaari pa itong magamit o kung kinakailangang ilipat ang mga pasyente sa mas ligtas na lugar.
Iniutos din ni Pangulo Marcos na gawing prioridad ang supply ng kuryente sa mga ospital. Sinabi naman ni Energy Secretary Sharon Garin na naibalik na ang kuryente sa maraming lugar sa Mindanao. Iniulat naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na tuloy-tuloy ang pamahagi ng pagkain sa mga apektadong komunidad sa tulong ng Philippine Air Force at Philippine Coast Guard. Tiniyak naman ni DICT Secretary Henry Aguda sa Pangulo na nananatiling matatag ang komunikasyon at internet connectivity sa mga apektadong lugar. Habang bukas na rin ang maraming pangunahing kalsada at ligtas ng madaanan ng Bukana Bridge sa Davao City para sa paghatid ng tulong. Samantala, Malacanang nanindigang walang constitutional crisis sa gitna ng gulo sa Senate leadership. Balita po ihatid ni Chanel Salazar. Walang umiiral na constitutional crisis sa bansa sa gitna ng gulo sa liderato ng Senado. Ito ay ginit na Malacanang sa gitna ng patuloy na pagtatalo ng Cayetano at Gatchalian block kung sino ang lehitimong namumuno sa Senado at dapat mga siwa sa mga opisyal na gawain ng mataas na kapulungan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, malinaw ang posisyon ng ehekutibo na si Acting Senate President Win Gatchalian ang kinikilala nitong lider ng mataas na kapulungan. Sa mata po ng Malacanang, sa mata po ng ehekutibo, wala po tayo matatawag na constitutional crisis. Maliwanag po ang sinabi. Ang sinusuportahan po at ang nire-recognize na liderato ay ang liderato po ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Gate pa ni Castro, anumang usapin o problemang may kaugnayan sa pagpapatakbo ng Senado ay dapat resolbahin ng mismong Senado at hindi ng ehekutibong sangay ng pamahalaan. Nananawagan din ng palasyo na tapusin na ang sigalot at igalang ang kasalukuyang liderato upang makapagpatuloy ang Senado sa pagtupad ng mga tungkulin nito. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Naglabas ng magkaibang memo sina Senator Sherwin Gatchalian at Senator Alan Peter Cayetano para sa work arrangement ng Senado ngayong linggo. Sa advisory mula sa tanggapan ni Gatchalian, ipinag-utos nito ang pagpapatupad ng work from home arrangement simula ngayong araw June 10 hanggang June 11. Ito ay sa gitna na rin ng pagpapatupad ng heightened security measures at preventive safety protocol sa Senado kasunod ng natanggap na impormasyon ni Gatchalian mula sa NBI na mayroong security threat sa mataas na kapulungan. Samantala sa memo naman na inilabas si Cayetano, nakasaad na ipatutupad ang regular office hours sa Senado mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. mula June 8 hanggang June 11. Majority Block idodonate ang isang buwang sahod para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Narito po ang report ni Conde Batak. Nagkasundo ang mga miyembro ng mayorya sa Senado na i-donate ang isang buwang sweldo ng mga senador para sa relief efforts sa mga biktima ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao. Sa joint statement ng New Majority Bloc, nagpahayag ng pakikiisa ang grupo sa mga pamilya at mga komunidad sa Mindanao na naharap ngayon sa rescue, relief, rebuilding at recovery matapos ang napakalakas na lindol. Ang 1-month salary na donasyon ng Majority Bloc ay personal na kontribusyon sa relief efforts para matulungan na suportahan ang mga apektadong komunidad sa iba't ibang lalawigan sa naturang rehiyon. Hinimok naman ng mayoriya mga kasamaang senador sa Minority Bloc na makiisa at sumali sa kanilang pagsisikap para sa mga biktima ng lindol. Sila naman ay pare-parehong mga senador ng mga Pilipino at ito ang pagkakataon na magkaisa sila sa pagpapakita ng malasakit sa mga kababayan sa kabila ng pagkakahati-hati sa loob ng Senado. Ang kontribusyon ay mapupunta sa mga pangangailangan tulad ng pagkain, malinis na tubig, mga gamot, temporary shelter at iba pang tulong na tinukoy ng mga lokal na komunidad at ng mga responders na nasa ground. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon.
Ibinasura ng Office of the Ombudsman ang mga reklamong technical malversation, graft at plunder na inihain laban kay dating Finance Secretary at ngayon Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President Emmanuel Ledesma na may kaugnayan sa controversial na paglilipat ng pondo ng PhilHealth sa National Treasury noong 2024. Ayon sa ulat na pagpasyahan ng Ombudsman na walang prima facie evidence o sapat na ebidensya upang ituloy ang mga kasong kriminal laban sa dalawang opisyal. Ang isyu ay may kaugnayan sa umano'y iligal na paglilipat ng 60 billion pesos excess funds ng PhilHealth sa National Treasury alinsunod umano sa mga probisyon ng 2024 General Appropriations Act o GAA. Samantala ay binasura rin ang administrative complaint laban kay Recto na may kaugnayan sa umano'y grave misconduct na sa kakulangan ng ebidensya. Hindi rin umusad ang administrative complaint laban kay Ledesma dahil sa kawalan umano ng jurisdiksyon ng ombudsman sa nasabing usapin. Samantala, paglilipat ng mga PDL sa iba't ibang piitan sa bansa ipinagpapatuloy. Detalye po mula kay Gina Mape. Mahigit 15,000 persons deprived of liberty ang nailipat ng Bureau of Corrections sa iba't ibang piitan sa bansa. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr., mula 2022 hanggang kasalukuyan ay nasa kabuuang 15,730 PDL ang naalis na sa New Bilibid Prison para sa planong pagsasara sa 2028. Sinabi ni Katapang na ang planong pagsasara ng Bilibid ay magdadala ng oportunidad para sa kawanihan. Ang buong pitan ay nakatirik sa malawak na lupaing may kabuuang 375.61 hectares. 160 hectares nito ang tatabi para sa commercial leasing arrangements. Ang kalagdagang 106 hectares ay tinalaga para sa public-private partnership o joint venture agreements. Layunin ng plano na lumikha ng matatag at pangmatagalang pondo na gagamitin para sa mga modernisasyon at developmental programs ng Bucor. Tiniyak ni Katapang na sa kabila ng mga kasunduan sa pagpapaupa, ang pagmamayari ng lahat ng ari-arian ng Bureau ay mananatili sa pamahalaan at walang kahit isang lupain ang ibebenta. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Naaresto na ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group, National Capital Region, si dating Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III sa isang bahay sa Pasong Tamo, Quezon City. Si Dumlao na dating opisyal ng PNP Anti-Illegal Drugs Group ang itinuturong mastermind sa pagpatay sa Koreanong negosyante na si Ji Ik-ju noong 2016 na dinukot mula sa kanyang bahay sa Angeles City at pinatay sa loob mismo ng Camp Crame. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, mag-isang natutulog si Dumlao nang salakayin ng mga otoridad ang tinutuluyan nito bandang alas 5 ng madaling araw. Hindi naman anya nanlaban ang dating opisyal ng arestuhin pero isang baril ang na-recover dito. Inihayag ni Remulla na 3 linggong minanmanan ng mga otoridad ang kinaroroonan ni Dumlao bago isinagawa ang operasyon. Naharap si Dumlao sa mga kasong kidnapping with homicide, kidnapping and serious illegal detention at carnapping. Samantala, hindi sapat na pondo para sa Brigada Eskwela pinapaimbestigahan sa Kamara. Detalye po mula kay Grace Mariano. Pinapaimbestigahan ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno sa House Committee on Basic Education and Culture at iba pang kaukulang komite ang kawalan ng sapat na pondo para sa Brigada Eskwela at iba pang aktibidad kaugnay sa pagbubukas ng klase. Hirit ito ni Jokno sa gitna ng mga balitang naglalabas ng sarili nilang pera ang ibang mga pampublikong guro para sa paghahanda ng mga silid-aralan sa simula ng pasukan. Ang hirit na investigasyon ay nakasaad sa House Resolution No. 1102 na inihain ni Jokno kasama sina Representatives Percy Sendanya at Dada Kiram Ismula ng Akbayan Party List, gayon din si Dinagat Islands Representative Kakabag-Aw. Tinukoy sa resolusyon na pangunahing pinagkakagastusan ng mga guro ang pagpapaayos, maintenance at paglilinis ng mga classrooms at iba pang school preparation activities. Di ni Jokno taliwas ito sa atas ng 1987 Constitution sa Estado na maglaan ng sapat na pondo sa edukasyon kasama ang pagbibigay proteksyon sa mga guro laban sa anumang gastusin na makakaapekto sa kanilang kapakanan at pagtupad sa responsibilidad. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano.
774 Balita Ngayon. Bumaba ang bilang ng mga Pilipino na walang trabaho noong Abril. Sa pinakahuling labor force survey ng Philippine Statistics Authority o PSA, lumabas na bumaba sa 4.7% ang unemployment rate o katumbas ng 2.41 milyong Pilipino ang walang trabaho. Ito ay mas mababa kumpara sa 5% noong Marso at 5.8% unemployment rate noong Enero ngayong taon. Tumaas naman sa 95.3% ang employment rate sa bansa na may katumbas na humigit kubulang 49.89 milyon na mga Pilipinong may trabaho o negosyo noong Abril. Samantala, nasa 15.2% ang underemployment rate o mga manggagawang naghahanap pa ng karagdagang oras o dagdag na trabaho. Kabilang sa mga sektor na nagtala ng pagtaas ng employment ay ang agriculture at forestry, wholesale at retail trade, accommodation and food service at construction. Samantala, 10th Infantry Division ng Philippine Army patuloy sa pagsasagawa ng humanitarian assistance and disaster response operations sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. Detalye po ihatid ni Angel Garcia. Pinangunahan ng 10th Infantry Division ng Philippine Army ang sinagawang Aerial Rapid Damage Assessment and Needs Analysis sa mga lugar na naapektuhan ng malakas sa lindol sa Jose Abad Santos at Balut Islands sa Sarangani, Davao Occidental. Kasabay nito nagpapatuloy ang humanitarian assistance and disaster response operation ng mga sundalo ng Aguila Division sa General Santos City at iba pang apektadong lugar. Kabilang sa kanilang mga ginawa ay ang search and rescue operation, damage assessment, clearing operation sa mga kalsada at pagtulong sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya. 4 na residente mula sa Balut Island na nailigtas sa kasagsagan na operasyon ang agad na inilikas sa pamamagitan ng Philippine Air Force Black Hawk helicopter upang madala sa mga pagamutan para sa kinakailangan na medikal na atensyon. Ayon kay Commander Major General Alvin Luzon, pangunahing prioridad ng militar ang kaligtasan at kapakanan ng mga residenteng naapektuhan ng lindol. Aniya patuloy ang pakikipag-ugnayan ng AFP sa mga ahensya ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan upang matiyak na makakarating ang tulong sa mga nangangailangan lalo na sa mga barangay sa Davao Occidental na nanatiling mahirap marating dahil sa mga nasirang kalsada. Angel Garcia ng GWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Oras po natin, 6:54 ng umaga. Ako pa rin po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. NCRPO napanatiling zero incident district kasunod ng pagpapatupad ng mas mahigpit na seguridad sa Metro Manila kaugnay sa balik eskwela ngayong taon. Tali po ihatid ni John Bakiran. Napanatili ng NCRPO ang zero incident record kasunod ng pagpapatupad ng mas mahigpit na seguridad sa Metro Manila bunsod ng balik-klase ng mga mag-aaral. Ayon sa National Capital Region Police Office o NCRPO, kanilang napanatili ang zero incident record para sa pagbubukas ng klase matapos ang mas mahigpit na seguridad sa ilalim ng Oplan Balik Eskwela SY 2026 to 2027. Bago pa man ang unang araw ng pasukan ay naipakalat na ang NCRPO unit sa iba't ibang lugar na layong magtiyak ng kaligtasan ng mga mag-aaral sa unang araw ng klase. Nasa 4,402 na police personnel ang ipinakalat sa iba't ibang school zones sa Metro Manila. Sinabi naman ni NCRPO Regional Director, Police Major General Anthony Aberin, na hindi nila hinintay ang problema bagkus kanilang inunahan ito dahil naghanda sila nag-deploy ng mga police personnel ng mas maaga. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, John Bakiran. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 61 pesos and 67 centavos.
Nasa 71 pesos and 15 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 82 pesos and 29 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 16 pesos and 43 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng loto. Ihatid po sa atin ni Jackie Maestrado Rubio. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Narito ang recap ng resulta ng bulahan ng Philippine Charity Sweepstakes Office kahapon, June 9, 2026, sa ganap na alas 9 ng gabi. Sa mga nag-aabang ng Ultra Lotto 658. Ang lumabas na winning number combinations ay 42, 7, 23, 41, 56, at 44. Ulitin ko lamang po ang winning number combinations sa Ultra Lotto 658 ay 42, 7, 23, 41, 56, at 44. Na may jackpot prize na 75 million pesos. Para naman sa Super Lotto 649, ang winning number combinations ay 43, 22, 15, 4, 3, at 17. Muli ang winning number combinations sa Super Lotto 649 ay 43, 22, 15, 4, 3, at 17 na may jackpot prize na 25 million pesos. Sa mga tumaya naman sa Lotto 642, ang lumabas na kombinasyon ay 40, 3, 36, 41, 28, at 18. Muli ang winning number combinations ay 40, 3, 36, 41, 28, at 18 na may jackpot prize na 20,676,273 pesos and 22 centavos. Yan po ang naging recap ng resulta ng bulahan ng Philippine Charity Sweepstakes Office kahapon, June 9, 2026 ng alas 9 ng gabi. Para naman sa ating jackpot estimates mamayang gabi. 52 million pesos para sa Mega Lotto 645, habang 45 million pesos naman sa Grand Lotto 655. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Ako po sa Jackie Maestrado Rubio ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Jackie Maestrado Rubio. Science and technology. Science and technology. Inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang mahalagang hakbang na layong mapalakas ang space science and technology capabilities ng bansa. Kabilang dito ang pag-aproba sa isang resolusyon na nagdedeklara sa Multispectral Unit for Land Assessment o MULA Constellation Program bilang isang prioridad na programa ng pamahalaan. Sa isinagawang ikasyam na pagpupulong ng Philippine Space Council o PSC noong nakaraang linggo, nagbigay ng update ang Philippine Space Agency o PhilSA ukol sa MULA satellite na kanilang inilarawan bilang most advanced satellites ng bansa. Ayon kay AD Interim Director General J. Jane Perez, ganap ng buo ang MULA satellite at kasalukuyang sumasailalim sa space environment testing sa United Kingdom upang matiyak na natutugunan nito ang lahat ng technical at mission assurance requirements. Target ng PhilSA na mailunsad ang MULA satellite sa April 2027 at sa oras na maging operational na ito, inaasahang makapagbibigay ang MULA satellite ng datos sa makatutulong sa agrikultura, maritime monitoring, disaster risk reduction and management at national security. Inaasahan ding makakatulong ang MULA satellite sa pagtukoy ng kalidad ng hangin at tubig, potensyal na fishing grounds, pag-monitor ng traffic conditions at pag-track ng mga vessel sa katubigan ng bansa. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, sa luxury brand na Prada, ipinasilip ang kanilang cooling garment para sa mga astronaut ng NASA. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo.
Inilunsad ng Italian luxury fashion brand na Prada ang bagong inner layer garment na gagamitin ng mga astronaut ng NASA sa mga misyon nito patungong buwan bilang bahagi ng pakikipagtulungan nito sa space infrastructure company na Axiom Space. Nagtatampok ang body hugging suit ng mga ventilation tube na nakatahi sa tela upang makatulong sa paglamig at ventilation ng mga astronaut habang nasa kalawakan. Ayon kay Prada Chief Marketing Officer Lorenzo Bertelli, ipinapakita ng proyekto ang lawak ng kakayahan at kaalaman ng kumpanya. Habang sinabi naman ni Axiom Space Chief Executive Officer Jonathan Certain na maaari magmula sa iba't ibang industriya na tila walang kaugnayan sa space exploration ang mga ganitong klase ng produkto. Kasunod ito ng pagpapakilala ng Prada noong 2024 ng isang spacesuit na inaasahang gagamitin sa Artemis 4 moon mission ng NASA na nakatakdang isagawa sa 2028. Itinuturing ng mga eksperto ang hakbang bilang pagtatangka ng Prada na palawakin ang presensya nito sa lumalawak na industriya ng space exploration, maging sa tourism sa gitna ng mga hamong kinaharap ng pandaigdigang luxury goods sector. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa atin namang pong music trivia, ngayong araw nanguna sa US single chart ang awitin ni John Travolta at Olivia Newton-John na mula sa soundtrack ng pelikulang Grease. Ano ang kantang ito? Alamin po natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Kenny? Blessed Wednesday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong araw na ito, June 10, taong 1978, nanguna sa US Billboard Hot 100 ang awiting You're the One That I Want nina John Travolta at Olivia Newton-John. Ang naturang kanta ay sinulat ni John Farrar na ikalawang single mula sa soundtrack ng blockbuster 1978 film na Grease na pinagbidahan din ni Travolta at Newton-John. Inilabas ang You're the One That I Want noong March 1978 sa ilalim ng RSO Records na itinuring bilang best-selling singles in history hanggang sa kasalukuyan. Nakabenta ito ng higit 4 na milyong kopya sa US at UK habang higit 15 milyong kopya naman ang sales sa kabuuan. Maliban sa US at UK, nag-number 1 din ng taong iyon sa iba pang bansa ang You're the One That I Want gaya sa Australia, Israel at Germany. Samantala, maliban sa You're the One That I Want, bahagi rin ng Grease the original soundtrack from the motion picture ang awiting Hopelessly Devoted to You. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang Kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba, isang kakaibang paraan ang naisip ng isang babae sa United Kingdom upang mapanatili pa rin kasama niya ang kanyang yumaong aso. Ayon kay Claire Hobson, isang makeup artist sa UK, naisipan niyang ihalo ang abo ng kanyang yumaong alagang aso na si Patch sa tinta ng kanyang semi-permanent eyeliner. Kwento ni Claire, 20 taon niyang kasama si Patch at hanggang ngayon ay hirap pa rin siyang mag-let go sa kanyang alaga. Sinabi ni Claire na palipat-lipat siya ng bansang tinitirahan kaya naman nang kinailangan niyang magtungo sa Dubai ay naisipan niyang ihalo na lamang sa tinta ng kanyang eyeliner tattoo ang abo ni Patch sa halip na itago lamang itong sa loob ng maleta. Sa pamamagitan nito ay lagi pa rin niyang kasama ang kanyang alaga at makikita pa rin ni Patch ang mundo sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Aminado naman si Claire na weird ang kanyang idea pero laking pasasalamat niya na tinulungan siya ng isang kapwa makeup artist na nakaranas din ng pangungulila sa alagang hayop. Dahil semi-permanent lamang ang eyeliner tattoo at nabubura paglipas ng ilang taon, nagtabi pa si Claire ng sapat na abo para magamit muli sa mga susunod na touch-up upang masiguro na makakasama niya si Patch sa mahabang panahon. Yan po ang ating balitang kakaiba ngayong araw po ng Miyerkules. Bago tayo magtapos sa ating balitaan, ito po muna ang ating katanungan para po sa ating programa ang Opinion Mo, Opinion Ko. May susunod kaya ang ibang opisyal ng gobyerno sa pinasimulan na donation ng sweldo para sa mga nasalanta ng lindol?
Ulitin ko po mga kanyusik, may susunod kayang ibang opisyal ng gobyerno sa pinasimulan na donation ng sweldo para po sa mga nasalanda o biktima ng lindol. Para po sa inyong mga opinyon, ang ating text line 0929-321-8738 at maaari din po kayong mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Miyerkules, June 10, 2026. Ako po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774